Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiits. So, bago ako mag-umpisa mga katiits, shout out po doon sa ating kasamang katiits na si Mr. Rolly Adlaon ng Turukan TH Explorer. Bukod sa kanyang kung ano mo po mga katiits ay ito po gumagawa po ng treasure hunting equipment si Mr. Rolly Adlaon Look. Kanyang mga ginagawa mga katiits ay isang scanner locator. Mayroon siyang aurameter. Then mayroon siyang Japanese wand mga katiits. So yung gustong mag-avail o gustong bumili ng presyong Pinoy, sariling atin mga katiits, na isang treasure hunting equipment na scanner locator po. Yung kanyang scanner locator po mga katiits ay mayroon siyang single antenna, mayroon siyang double antenna, at mayroon siyang triple antenna mga katiits. At mayroon siyang aurameter and Japanese wand. So yung tatlong items sa katiits, yung kanyang ginagawa mga katiits. Okay, doon sa mga katiits, yung kanyang triple antenna mga katiits na scanner locator ay may history na mga katiits, ay proven na po yung kanyang gawang scanner locator dahil mayroon ng 8 na nakahits mga katiits gamit lamang ng kanyang gawang locator, yung ABS locator scanner mga katiits. So yung kanyang brand mga katiits, ABS locator scanner ni Mr. Rolly Adlaon Look. Yun yung gumagawa Pinoy Philippine made treasure hunting equipment. Yung pinakahuli mga katiits na naka-hits ay from Davao de Oro, 2 gold bar, Burma gold bars na na-hits yan sa Davao de Oro. Gamit lamang po yung kanyang ginagawang scanner locator na 3 antena mga katiits. So, mga katiits, kung gusto nyong bumili, PM lang po kayo kay Mr. Rolly Adlaon ng Turukan TH Explorer. So, ito mga katiits, mayroon naman tayong isang pinapadala po sa ating picture na nagpapatulong pagpadikod. Isang old tree, isang old century tree mga katiits. Nagpapadikod po mga katiits upang nagpatulong na nagbabakasakali na itong isang old tree na deformed old tree ay mayroong items mga katiits. Okay, umpisa natin mga katiits sa pagdikod. Okay, mga katiits po, sabi nga isang puno ito. Pwede nating magre-ritual muna tayo. Pwede tayo mag-alay sa mga puno na yan dahil posibleng may nakatira dyan na ibang nilalang na hindi po natin nakikita mga katiits. Ang unang-unang mga katiits, siyempre hindi nga lang tayo ang nanirahan dyan sa mundong ibabaw. At pwede silang maging second owner sa mga wealth na yan mga katiits, nasa ilalim ng lupa o saan pa man na nakatago mga katiits. So ito mga katiits, atin ang umpisahan sa pagdikod. Tulungan mo kami mga katiits sa pagdikod na pinapadala po ng ating katiits upang mabigyang linaw at ma-assist po kung paano i-locate po ang items mga katiits. So ito pong mga katiits, isang old tree na na-deform mga katiits at later yun ng mga katiits to. Sobrang bending po yung kanyang pagka-bend. At ito mga katiits, pwedeng pointing mga katiits sa west and south. In between west and south mga katiits, yung pointing niya mga katiits, at mayroon siyang parang buko na nakausli na nakaturo doon sa in between west and south mga katiits. So, okay mga katiits, i-check nyo mga katiits muna yung
paligid at baka mayroon pong mga coordinated sign o baka mayroong mga bato dyan na malapit sa kanya na di gaanong lumayo at sa mga 2 to 3 meters distance lang mula sa puno. Baka may mga nakapaikot na mga counter sign yan. Baka may mga bato yan. So, sa tingin ko naman ito mga katis, malinaw naman itong kanyang pinadalang picture. At napakalinis yung paikot. Mukhang talagang nag-iisang puno naman to na old tree at yung mga kalapit naman niyang old tree ay medyo maliliit naman ng puno. So ito at kakaiba mga katis kasi nga mayroon siyang deforming, nag-iiba yung kanyang forma na pagkakahoy kasi nga naging later yun ng mga katiits. So mukhang man-made, mukhang maliit pa ito, binid na, kaya nung lumaki, ganyan na po yung kanyang hugis, ganyan na po yung kanyang pagka-shape. So, pwedeng magiging markers yan mga katiits. Pwedeng magiging markers yan na pwedeng mayroong items yan sa paligid malapit sa kanyang mga katiits. Isa yan sa mga pwedeng ginamit na markers ng mga Hapon na mga nagbabarid po ng mga gold bars, mga giveaways dyan sa area na yan mga katiits. So, alam nyo naman mga katiits, mga Hapon, siyempre, nung World War II, nung kasagsagan ng gira, siyempre, medyo nagkalabo-labo ng mga katiits nung ito'y dumating na yung mga Amerikano at ang mga kanya-kanya ng sundalo noon, kanya-kanyang tago na kung mayroon man silang mga bit-bit na mga looting items noon mga katiits. So, posible nga mga katiits kasi nga maraming nakakita na ng mga giveaways na paisa-isa, dalawa-dalawa, mga jars na may laman na mga gold bars, may mga diamante, jewelries. So, ito po ay di gaano kalaliman po ang pagkabaon. So, minsan po, ang ginagamit po nilang markers ay punong kahoy. Na ngayon po, napapansin nyo, yung mga old tree, i-check nyo na maigi mga katiits, yung old tree. Madali lang mga katiits yan eh. Mismong katawan, unahin nyo mga katiits, i-check nyo yung katawan ng puno, i-detect nyo ng metal detector or scanner locator. Then, yung mga paikot mga katiits. So, yung bandang east, 2 to 3 hanggang 4 meters, i-check nyo ng metal detector and scanner locator. Then, yung west, reverse side, 2 to 3 meters from puno, mula ganun din mga katiits. Mayroon dito ako napansin mga katiits na pointing down, yung kanyang buko, pinakabuko ng nagbend na naging letter Y na ang kinalabasan nito mga katiits. Pwede ngang nandyan sa malapit, so in between west and south. So i-check nyo na maigi yan mga katiits, baka yan mayroong item yan, baka mayroon yung item sa baba na yan mga katiits. Sabi ko nga 2 to 3 meters enough na yan. At maghukay po kayo ng 2 to 3 square meters mga katiits para at least medyo mahaba at bumuka siya ng 3 meters. So yan mga katiits ay isa sa magandang pangitain ito mga katiits kasi isa sa magandang shape ng pagkapuno at medyo may edad na at talaga namang kakaiba siya, mukhang man-made po yung pagka-deform. So talagang sinadya nung ito'y tumanda, lumaki, ganyan na mga katiits. So isa yan sa palatandaan na hindi basta-basta yan ganyan ang forma kung walang nagbibend o walang nagbaluktot yan nung maliit pa. Kasi kapag tataka naman tuwid yan na kahoy. Bakit nagkakaroon pa ng letter Y na ang dating?
So, imposible yan. Posible ngang man-made yan mga ka-TH. So, ito po, i-check nyo yung mga paikot dyan, ka-TH. Baka may mga coordinated signs yan. May mga bato dyan na nagdidistansya lang 1 meter, 2 meters. Baka isa yan sa counter sign mga ka-TH. I-double check nyo yan mga ka-TH. Kasi nga, posibleng isa yan sa magpo-point o nagtuturo ng item yung kanyang counter sign. Kadalasan minsan talaga mga ka-TH, yung kung may puno, may bato yan. May mga bato talaga yan na parang pinaka-counter sign na pwede magtuturo mga ka-TH. Naalala ko mga ka-TH, mayroong isang naka-hits po na somewhere in Mindanao, isang old tree, punong kahoy, 4 meters lang po mula sa puno. Doon po yung items na linagay nila at wala pang 1 meter po ang lalim. Wala pong 1 meter ang lalim ng pagkalagay ng items ng mga ka-TH. So mga ka-TH, sana po ating natulungan po natin yung pagdikod, yung ating kasamahan na magiging maliwanag po sa kanya. Maraming salamat po for watching. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit ng notification bell button po natin na para po updated po kayo sa aking papalabas pa. Bali, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-TH na nagsubaybay po sa aking YouTube channel. Sana po ay hindi po kayo magsawa sa panonood po ng aking mga videos na regarding po sa mga decoding at treasure hunting ang mga topic po ito mga ka-TH. Thank you so much. God bless us always.